Hinatid ko siya sa airport. Nung pauwi na ako kasi nakalagpas na siya sa immigration, binuksan ko yung apps na connected sa WhatsApp niya. Gumuho yung mundo ko nang makita kong kinontak niya ulit yung babae. Ang bilis niyang sinira yung second chance. I am 26 at meron kaming dalawang anak. 31 years old yung partner ko at OFW sa Hong Kong. Last January 2024 ay umalis siya ng bansa. 2 years ang kontrata niya doon, then February nalaman ko na buntis pala ako sa bunso namin. Habang dumadaan ng mga buwan, okay naman kami ng partner ko sa setup na LDR. Dahil since 2016 ay ganito na kami. Masela ng pagbubuntis ko noon na halos buong pregnancy ko ay nakabedrest ako. Hanggang sa September 2024 ay naramdaman ko na may mali sa partner ko. May pinagtalunan kasi kami. Natiis niya na hindi ako kausapin sa buong September. Na kahit batiin ako sa birthday ko, hindi niya nagawa. Sabi ko sa kanya kung may iba siya, sabihin niya sa akin. Walang problema at papalayain ko siya. Hindi niya ako kailangang lokohin. Pero ang sagot niya sa akin, wala, gusto ko lang muna ng katahimikan. Yung ugali mo kasi ganito, ganyan. Kaya't binigay ko simula October, buwan na manganganak ako hanggang December sa kanya. Gabi-gabi akong umiiyak sa sobrang sakit at isipin na mawawala yung pamilya ko dahil sa akin. Nag-self-reflect ako na baka sa akin yung problema. Kaya binago ko yung ugali ko. Talagang pinaramdam niya sa akin na ako yung problema kahit siya naman pala yung may ginagawang hindi maganda. December 15, 2024 ay nakipag-ayos siya sa akin pero iba siyang makipag-usap. Ramdam ko yung parang naiilang siya sa akin na kahit sa video ko lang. January 2025 sabi niya uuwi siya. Bakasyon lang dahil hindi pa tapos yung kontrata niya. Ayoko nga sana dahil hindi pa ako nakakabawi sa sarili ko galing sa panganganak. Gusto kong maging maayos muna ako bago siya umuwi. Pinagsabi ko pa ngayon para maudlot pero natuloy pa rin ang uwi niya. Nung dumating siya dito sa bahay, ang saya ng anak kong panganay pero ako, wala akong excitement na nararamdaman dahil alam ko sa sarili ko na may mali. Kinabukasan umalis siya at iniwan niya yung cellphone niya at nung kinalkal ko yon, burado ang lahat, malinis, not until buksan ko ang isang editing app. Nakita ko yung picture nila ng babae niya. Hindi na ako nagulat, hindi na ako nasaktan dahil may kutob na ako at tama nga. At nung biglang pumasok yung panganay ko, bigla akong naawa sa kanya at dun na bumuhos yung luha ko. Grabe yung iyak ko, hindi deserve ng mga anak ko yon. Natakot ako na baka mapunta sa kanila ang karma sa ginawa ng ama nila. Sinabi ko yon sa partner ko at ang sabi niya kilala niya lang daw noon at hiwalay na sila. Na kaya daw siya umuwi ay para ayusin ang pamilya namin. Kaya't sabi ko, kakikilala nyo lang nagyayakapan na nga kayo. Nahuli ka lang talaga kaya mo nasasabi yan. Grabe yung huli na nagsisinungaling ka pa rin. Lumuhod ako sa kanya at hiniling ko sa kanya na palayain niya ako. Sabi ko pa na hindi ako manghihinayang sa taong manloloko. Nakausap ko yung babae at nakita ko yung pangalan ng contact list niya sa partner ko, Captain Mark. Tinawagan ko yon gamit ang sarili kong WhatsApp. Tinanong ko yung babae kung kailan pa sila at ang sabi ay July daw. July, buwan na hirap ako sa pagbubuntis kong yon. Sabi pa ng babae na hihiwalay niya daw yung partner ko kung nalaman naman daw niya na may asawa at anak ito sa Pilipinas. Sabi pa nga ng babae sa akin, tinanong ko yung asawa mo kung anak niya yung baby na newborn na nakatag sa kanya. Ang sabi niya hindi raw at 8 years old na daw yung anak niyo. Grabe, halos nanlambot ako sa narinig ko. Tinanggi niya yung bunso ko at naaawa ako. Humingi pa ako ng sorry sa babae dahil akala ko victim lang siya at nagsisinungaling yung partner ko sa kanya. Yung partner ko humingi rin siya ng sorry habang nakayakap sa akin. Humihikbi siya nun at hinawakan ko siya sa mukha niya para sana punasan ng luha niya pero wala akong kahit konting luhang nakita. Ilang araw siyang sorry ng sorry, todo paliwanag na kesyo hindi niya sinasadya. Typical na cheater lines. Mahal ko kaya pinatawad ko pero hindi na ako nagtiwala pa sa kanya kasi alam kong mauulit pero hindi ko akalain na sobrang bilis. Bago pa siya bumalik ng Hong Kong, kinonek ko yung cellphone ko sa WhatsApp niya. Doon kasi sila nag-uusap ng kabit niya. And this month lang ay hinatid ko siya sa airport. Nung pauwi na ako kasi nakalagpas na siya sa immigration, binuksan ko yung app sa cellphone ko na connected sa WhatsApp niya. Biglang gumuho yung mundo ko nang nakita kong kinontak niya ulit si babae. Sobrang bilis na hindi niya man lang hinintay na makarating siya doon. Hindi ko napigilan yung luha ko habang nasa Grab at papuntang terminal ng bus. Humagulgol na talaga ako kasi sobrang bilis niyang sinira yung second chance na binigay ko sa kanya. Habang nasa bus ako pauwi ng probinsya, nakipaghiwalay na ako. Dahil alam ko na hindi namin deserve ng mga bata to. Tama ba mamilan yung ginawa ko? Hindi ba pagiging selfish yun? Natatakot ako na baka pagdating ng araw isumbat sa akin ng mga anak ko na hindi ko nilaban yung papa nila. Sana mapayuhan mo ako mamilan kasi sobrang sakit. Letter sender, Carla ng Lipa City.
Nasundo mo yung pika ko dun sa may pagluhod ka pa. Kailangang magmakaawa ka para lumaya. It's your choice and no one can stop you kung gusto mo. No need ng kinemerot na ganyan, Mima. For me, ang cheating, they are seem like murderer but in different way. They kill people emotionally. Ang tanong mo kung tama, yes. Kasi sabi mo nag-usap na kayo before, nag-sorry, then pinatawad mo pero inulit pa. Magiging pattern niya na yan. Mahirap matali sa taong hindi ka binibigyan ng peace of mind. Aanhin mo ang lalaking responsible financially kung hindi ka naman bibigyan ng peace of mind. Makakadagdag pa sa pagbaba ng self-esteem mo. Kung pinoproblema mo yung mga anak mo, mahalin mo lang sila. Ipaintindi mo yung sitwasyon, hindi kikitid ang utak ng mga yan pagbusog sa pagmamahal. Your mental health should be your top priority as I've always said. Imagine kung gaano kabilis sinira yung second chance. Walang pagsisisi. Sa bagay, ika nga nila. Ang pag-ibig ay parang tubig. Sa umpisa malinaw, lumalabo pag may nakikisawsaw.